Sa ikalawang pagkakataon, muling personal na humarap si dating Senador Bong Revilla Jr. sa preliminary investigation ng Department of Justice para sagutin ang panibagong reklamo na inihain laban sa kanyang kaugnay sa flood control anomaly sa Bulacan, kasama ang kumpanyang Wawaw Builders. Humarap din sa investigasyon si Senator Joel Villanueva at sinabing katawa-tawa ang reklamong inihain laban sa kanya. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Muling dumating sa Justice Department si dating Senador Bong Revilla Jr. at naghain ng counter affidavit para sa magkahiwalay na reklamong inihain ng National Bureau of Investigation laban sa kanya kaugnay ng manumalyang proyekto ng flood control sa Bulacan. Direct bribery, corruption of public officials at malversation ang mga panibagong reklamong kinahaharap ni Revilla sa DOJ kasama ang kumpanyang Wawaw Builders o Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Ayon sa DOJ, idineklarang 100% completed na ang proyekto pero ito'y non-existent o ghost projects lang pala. Ayon naman sa tagapagsalita at lead counsel ni Revilla na sa Attorney Francesca Senga, walang basehan ng mga naturang reklamo laban sa dating senador at hindi anya dawit sa anomalya ang kanyang kliyente. So why do we say that the complaint is baseless? Well, the complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's based on hearsay, and it comes from an incredible, unbelievable, and unreliable source. You know, even my students in law school would know that a complaint cannot be based on allegations that do not show the acts and omissions constituting the elements of the crimes charged. That kind of complaint would have no place in this preliminary investigation. Hindi ito dapat paniwalaan. Hindi ito dapat pakinggan dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Gayet naman ang isa pa nitong abogado na si Attorney Ramon Esguerra, hindi mapagkakatiwalaan ng mga affidavit o salaysay na dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at iba pang witness at walaan niya silang matibay na ebidensya. Lahat ng witnesses incredible dahil salungat yung mga sinasabi nila at saka hindi based on their personal knowledge. Parang, halimbawa, galing kay Yusek Bernardo, sinabi kay Alcantara, si Alcantara sinabi dito, sinabi doon sa baba, and pabalik, etc., etc. Ang pinakita lang naman nilang ebidensya na merong participation si Senator is a list of projects. It's just a tabular, enumeration of projects allegedly suggested by the DPWS itself. Hindi naman galing kay Senator Hindi naman galing kay Senator. So yun yung sinasabi namin, paano mo paniniwalaan yan? Para mo masasabing in-endorse ng Senator yan? Matatandaan na una nang humarap si Revilla sa DOJ noong Disyembre ng nakaraang taon para sa paghain din ng counter affidavit. Ang reklamo ay may kaugnayan naman sa maanumalyang proyekto kasama ang Sims Construction Trading sa Bulacan. Sa parehas na kontra sa laysay ni Revilla, pinabulaanan nito ang mga aligasyon at umaasa ang kampo na mababasura ang mga naturang reklamo. Hoping against hope na-dismiss and they will follow their own rules. No? There is no prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Samantala, dumating din si Senator Joel Villanueva sa DOJ at personal ding pinanumpaan ang kanyang depensa sa panel of prosecutors. Kaparespondent ito ni Revilla sa nabanggit na mga reklamo. Tinawag ng katawa-tawa ang mga akusasyon laban sa kanya. Namubuhian natin for so many years. Yung away namin ni Saldico, tapos sa complaint, 1% po binibigay ni Saldico sa akin. So, that's ridiculous. Siyempre, nire-respeto natin yung legal process and again, yung due process, kaya tayo namin ito. Parehas na abogado ni Revilla at Villanueva sa Attorney Esguerra, nagaya ng pahayag nito kanina, wala rin anyang basihan ng mga aligasyon laban kay Senator Joel. Wala raw ebidensyang complainant na tumanggap si Villanueva ng pera mula sa flood control projects o anumang proyekto ng gobyerno na galing sa mga Bulacan engineer na sina Alcantara, JP Mendoza, Bryce Hernandez at iba pa. Hindi rin anya malinaw sa reklamo kung gaano kalaki ang napuntang pera para kay Villanueva. Samantala, humarap din sa preliminary investigation sina Alcantara at Mendoza na tumatay yung protected witness nga sa flood control scandal. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.